Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Diretso na ho tayo. Ito ho yung pinatibay, pinalakaso na serbisyo publiko dito ho sa PTV. Umpisa na agad ho natin. Kilos prontong serbisyo publiko. Kasama natin sa studio ngayon si Julius Evangelista, pinsan ho ng isang OFW. Ito ho, pinsan niyo ho si Marivic Amores. Inaabuso raw ho ng kanyang among walang magawa kundi magpakita ng kanyang ari. Ipinakikita ang kanyang ari dito ho kay Marivic. Hindi na raw humatiis ng OFW natin ang kababuyan ng kanyang amo. Tulungan niyo po akong makalabas dito. Gusto ko na pong uwi ng Pilipinas. Inaubuso po ako ng amo ko. Pinapakita niya po yung ari niya sa akin. 4 na bisis na po. Sana po matulungan niyo ako. Eto, kausapin natin ngayon mismo si Marivic Amores mula mismo sa Kuwait City, Kuwait. Marivic, kumusta ka dyan? Sir, di na po ako ikot dito, sir. Okay, Marivic, ikaw ba'y hindi naman hinihipuan, nagpapakita lang siya ng kanyang ari? Alam mo kung minsan, Marivic, para medyo hindi ka masyado may stress. May mga tao may tagas ang kokote. Nagkakaroon na sila ng kasiyahan na papakita ang kanilang walang katorya-toryang ari. Tulad ng Arabong mabantot na amo mo si Raulo. Yun lang ba? Hindi ka naman hinihipuan. Nagpapakita lang siya. Oo, 4 na bisis na po. O baka aabot pa ng 5. Bantayan lang mo. Medyo, may dala ka bang impordible? Sir? May dala kang impordible? Wala po. Pag medyo may impordible ka dyan, lagay mo lang sa tusukin mo agad ng impordible para sa ganun. Hanapin mo yung dinadaanan ng ihim, putok sa buho niya, o di kayo yung kanyang bombolyas para madala. Ngayon, ganon, alam ko nang pinagagaan ko lang. Nakikita ko na medyo may kunting problema sa kanyang pag-iisip yung amo mo. May mga taong nagpapakita lang kalang ari, kahit dito sa Pilipinas meron. Ang mahirap lang dyan kung ikay medyo hinihipuan, inaabuso. Pero, dyan ka lang, gusto mo na talagang umuwi. Tama? Yes. Natatakot ka, baka mahantong pa sa ibang bagay yan. Opo, sir. Kasi, sir, naliligo ako, pinatay yung ilaw. Naku. Ha? Nakakapasok siya. Pakiulit? Nang liligo ka, pinatay ang ilaw? Opo. Uy. Wala naman siya. Anong ginawa niya nung pinatay ang ilaw? Di anong nangyari? Madilim. Oo, umakyat sa taas. Ako, ano po ako? Nasa banyo lang po ako. So umakyat siya sa taas. Anong ginawa niya sa banyo? Hindi ko alam, ako nasa banyo lang. Sinisilipan. Hindi ka, patay ang ilaw. Hindi ka masilipan. Patay ilaw eh. Kaya nga. O sige, ganito lang ha. Relax ka lang dyan. Ganito ang ating. Kakausapin natin kilos pronto si Josephine Tobia, head ng Advocacy Social Marketing Division ng AWAP. Diyan ka lang, Josephine. Marivic, para dito. Kausap. Ma'am Josephine, magandang gabi. Yes, good evening po sa inyo. Ma'am Josephine, lalapit huli kami sa inyo. Ma'am Josephine, kasama natin dito si Alex Santos. Dito rin yung pinsan. Ma'am Josephine, eto, kausap natin sa telepono. Baka makausap mo rin, Diretsahan. Pwede ho ba natin magawa na medyo kinakabahan na na-stress na si Marivic eh? Pwede ho ba natin magawa na ma-rescue na lang ho to? Baka kung saan pamahantong, medyo bastos yung manyakol na amo niya eh. Opo. Actually, pinaabot na po natin doon sa welfare officer natin sa Kuwait ngayon. Pagkatapos na natanggap po yung information para malaman kung paano siya mapapaalis dyan sa kanyang kinalalagyan. Dapat lang na umalis na siya. Okay. By tomorrow, papatawag rin namin yung agency Okay. para agarang ma-repatriate ang worker at malaman kung ano ba talagang kalokohan nitong amo na ito. Ma'am, nandyan ho ngayon si Marivic. Baka pwede mo mismong kausapin sa linya na mula sa Kuwait. Kung meron ho kayong tanong, maganda na ho na napapakinggan ni Josephine, ni Marivic, Ma'am Josephine, yung inyong sasabihin para medyo maibsan naman yung kanyang pangamba at medyo kinakabahan ho siya sa ganang kanyang ginagawa ng amo niya. Pwede niyo ho kausapin, Ma'am Josephine, si Marivic. Nakikinig ho siya ngayon. Okay, Marivic, naririnig mo ako? Yes, ma'am. Oo.
kakalma ka lang ha, mag-relax ka lang. Basta magsabi ka lang dyan ng siguro kahoy or whatever. Imposible. Kung ka gumawa ng kalokohan kailangan makaganti ka or maprotektahan mo ang sarili mo. Pinatawag na namin yung labor officer para ma-check ka ang sitwasyon mo. Kung meron ka ring number ng polo ngayon, pwede mo rin silang tawagan para eksakto malaman nila kung asan ang location mo. Ang location ko po sa ano? Ano yon? Yung location ko po nandito sa ano, Kaitan. Oh, yeah. Kukunin namin mamaya sa staff ni Mr. Okay. Tulfo, para hindi mo broadcast kasi hindi rin tama na Be safe. public yung kinalalagyan. However, kalma ka lang marinig. Ilang buwan ka na ba dyan? Patapos na po yung kontrata. Patapos na yung kontrata mo. Oo. Ngayon lang ba nangyari yan sa'yo? Hindi, baka 4 na beses na po. Oo, sana nakapag-report ka ng mas maaga para, alam mo, hindi maganda yung nakatatapos ng kontrata mo. Marami na palang kalukuhan ginagawa yung amo mo nang maipa-blacklist natin para hindi na makakuha ng Pilipinang katulad mo. Tapos mama, ayaw nila akong pauwiin. Ano? Ayaw pa uwin. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Kahit sinasabi nilang ayaw kang pauwiin, hindi naman. Ganun lang yun, nanakot lang yun. Hindi ka pauwiin, sinasabi lang nila yan, pero kailangan, pag natapos ang kontrata mo, hindi mo i-renew yung kontrata mo, hindi ka nila mapipigilan. Kaya tandaan mo, Marivic, make sure na wala kang pipirmahan na papeles or kontrata. Baka mamaya pinaparenew ka, hindi mo alam at hindi mo naiintindihan yung mga kontrata dyan. Huwag kang pipirma nang hindi mo naiintindihan yung kontrata. Okay, Ma'am Josephine, maraming salamat. Pagkatapos mismo nitong pagbaba ng telepono, kakausapin ho namin para medyo makipagtulungan ho kami, para medyo ito ho'y magagawa niyo ho, ano? Yes, please. So, thank you, Ma'am. Marivic, narinig mo sinabi ni Ma'am Josephine. Opo. Easy ka lang dyan. Alam ko, matyaga ka talaga. Ano? Mga OFW na kapareho mo, talagang nagsusumikap. Dito sa atin, alam ko tumagal ka siguro dahil sabi rin siguro ng agency mo, tiyaga ka lang muna dyan. Total, hindi naman nangyayari na parang inaabuso. May mga taong may tagas ang kokote. Nagpapakita lang kanilang ari. Ewan natin kung ano nakukuha nila. Pero satisfied na sila. Ayaw lang natin marinig yung medyo iba na usapan. Kaya nandiyan ka lang, nandito na kami. No? Kilos pronto, inaksyon na agad natin, Marivic. Expect, bukas na bukas, may mangyayari. Okay? Siguro, Ben, natin si Julius. Julius, anong mga mensahe mo kay Marivic? Baka pwede kang short lang. Mensahe mo. Nandito pinsan mo, Marivic. Ate, lang po. Medyo relax lang kundi. Okay. Anyway, kung hindi dahil sa Marivic, kundi dahil kay Julius, hindi namin malalaman sitwasyon mo. Kaya, Julius. Thank you. Salamat, ano? Okay ka na, Marivic? Okay? Relax ka lang, Marivic. Tatawagan ka namin dyan. Ingat lang, ha? Okay? Okay. Alright.